Pinalakas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, Department of Education o DepEd at pamahalang lungsod ng Palayan ang pagsusulong ng mga programang pangkalikasan sa Nueva Ecija sa pamagitan ng isang partnership na naglalayong hikayatin ang aktibong partisipasyon ng kabataan sa pangangalaga ng kalikasan. Formal na nilagdaan ng tatlong ahensya ang isang tripartite Memorandum of Understanding para sa programang Nueva Ecija, Alay para sa Kalikasan o NAPACA. Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan sina DENR Regional Executive Director Ralph Pablo, OIC Provincial Environment and Natural Resources Officer Merlisa Torre, Palayan City Mayor Viandre Nicole Cuevas, at mga kinatawan ng Atate Elementary School. Layunin ng NAPACA program na palawakin ang kamalayan sa pangalaga ng kalikasan, konserbasyon ng biodiversity at pakikilahok ng komunidad, partikular na mga mag-aaral at kabataan. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, magtatatag ang mga ahensya ng isang native tree nursery para sa mga katutubong puno. Bubuo ng Wildlife Observatory Walk upang higit na mapahalagahan at maprotektahan ang mga likas na tirahan ng wildlife at magsasagawa ng youth awareness campaign na pinamagatang Tinig ng Kalikasan, Tinig ng Kabataan. Ayon kay Mayor Viandre Nicole Cuevas, layunin ng programa na hikayatin ang mga komunidad, lalo na ang mga kabataan, na maging aktibong katuwang sa pangalaga at pagpreserba ng likas na yaman. Samantala, binigyang diin naman ni DENR Regional Executive Director Ralph Pablo ang kahalagahan ng edukasyon para sa kabataan hinggil sa environmental responsibility at sustainable practices. Iniulat naman ni OIC Penro Merlisa Torre na bilang bahagi ng NAPACA program, nag-donate ang DNR Nueva Ecija ng mga nakumpiskang kahoy sa Atate Elementary School noong Agosto taong 2025. Kabilang dito ang white lawan at common hardwood lumber cliches na may kabuang 1,348.96 board feet o katumbas ng 3.18 cubic meters upang makatulong sa mga pangailangang pang-edukasyon ng paaralan. Mula nang ilunsad ang NAPACA noong Oktubre 2024, nagsagawa na ito ng iba't ibang aktibidad tulad ng biodiversity awareness campaigns, bird watching activities, wildlife identification seminars, hands-on learning activities sa mga material recovery facilities at iba pang programang nagalayong mapalawak ang partisipasyon ng kabataan sa pangangalaga ng kalikasan. Matagumpay na nakapagsagawa ng magkahiwalay na anti-illegal drugs operation ang mga operatiba ng pulisya sa bayan ng Bungabon at Gapan City, Nueva Ecija noong Mayo 6, 2026 na nagresulta sa pagkakaresto ng mga hinihinalang tulak ng iligal na droga at pagkakasamsam ng mahigit 54,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu. Sa Bungabon, pinangunahan ng Bungabon Police Station Drug Enforcement Team bilang lead unit, katuwang ang 3rd Maneuver Platoon, Bungabon Patrol Base, 1st PMFC NEPO, ang isinagawang bypass operation sa Barangay Rizal sa ilalim ng supervision ni Police Captain Rod Mike C. Vertudes, Officer in Charge. Sa naturang operasyon, naaresto ang isang 45 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Sinipit, Bungabon, Nueva Ecija. Nakumpiska mula sa suspek ang 10 heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 3.12 gramo at may standard drug price na 21,216 pesos. Kasalukuyang nasa kusubian ng Bungabon Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, bandang alas 8:40 naman ng gabi nang magsagawa ng anti-illegal drugs bypass operation ang Intel DEU operatives
ng Gapan City Police Station sa Barangay Mahipon, Gapan City sa pangunguna ni Police Captain Emiliano C. Halova Jr. sa ilalim ng direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Wilmar M. Binag, Chief of Police. Sa tulong ng alternative recording device, matagumpay na naaresto ang mga suspect sa operasyon at nasamsam ang humigit kumulang 4.9 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 33,320 pesos. Ang mga naarestong individual ay kasalukuyang nasa kusudian ng Gapan City Police Station para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon sa Gapan City Police, magpapatuloy ang kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Samantala, sinabi naman ng Bungabon Police Station na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng kanilang matatag at tuloy-tuloy na kampanya laban sa ilegal na droga para sa mas ligtas at maayos na komunidad. Formal nang isinagawa ng National Irrigation Administration o UPRIS Division 3 ang turnover ceremony ng natapos na solar-powered pump irrigation project sa Barangay Bravo, General Mamerto, Natividad, Nueva Ecija. Pinangunahan ang aktibidad ni Acting Division Manager Engineer Jason M. Ibarra kasama ang iba pang opisyal ng NIA UPRIS Division 3 at mga benepisyaryong magsasaka sa lugar. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat at suporta si Municipal Administrator Misael J. De Vera sa pamunuan ng NIA UPRIS sa pangunguna ni Acting Department Manager Engineer Alvin L. Manuel dahil sa malaking tulong na maidudulot ng proyekto sa sektor ng agrikultura sa bayan. Ayon kay De Vera, mahalagang hakbang ang proyekto upang mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka sa pagpapatubig ng kanilang mga sakahan at mapataas pa ang kanilang produksyon. Sa pamamagitan ng solar-powered pump irrigation project, inaasahang mas mapapalawak pa ang serbisyong irigasyon sa may tinatayang 60 hektaryang bukidin sa nasabing lugar. Makikinabang dito ang kabuang 19 na magsasaka at kanilang mga pamilya na inaasang magkakaroon ng mas maayos at tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa kanilang pananim. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking ginhawa ang proyekto lalo na sa panahon ng tag-init at kakulangan sa supply ng tubig dahil magbibigay ito ng panibagong pag-asa at dagdag na suporta sa kanilang kabuhayan.